Ang susunod na programa ay rated PGI. Patnubay at gabay ng Islam ay kailangan para sa mga hindi Muslim na manonood. لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله halaman ng ating Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bueno mga kapatid, sumasa atin naman po ang palatuntunang Dawa Sentral. Hatid sa atin ng Islam in Action Livelihood Foundation. Siyempre, kasama pa rin natin ang atin hong ustad sa paghalaman. Ayan, si Brother Fali Abdul Hadi John Obrero. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang araw sa inyo lahat. Sana tayo ay patuloy na mabigyan ng Allah Yes. ng biyaya dito sa lupa. Alhamdulillah. Allahumma kabilang buhay. Higit sa lahat ng kabilang buhay. So, alhamdulillah, sabi nga ng iba, dalawang ustad yung kasama ni Yusuf. Oh, ustad sa halaman. Ustad naman sa Quran at hadith. Mawatin natin si Ustad Abdul Karim Bonjibod ng atin hong imam dito sa Masjid Ahlul Quran ng Islam in Action dito sa Sitio Kislatan, Rodriguez, Rizal. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng mga kapatid na mga Muslim sa buong mundo, alhamdulillah. At muli magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan sa mga sulok ng mundo na may kapayapaan, habag at biyaya na ating dakilang tagapaglikha ay mapasatin lahat. Masya Allah. Alam mo, Brother Fali, Hinahabol ko pa rin ng pulis. Hindi, lumampas na yung mga pulis. lumampas na. Pero dahil kasi alam mo, Brother Fali, may itong kasama kasi, dalawa kasi ang pinapalakas nito eh. Dalawa. Ano yan? Ate-ate lang yan. Dalawa pinapalakas ito. Pinalakas Ating niya. tatlo lang yan. Ate-ate lang yan. Wala nanonood. Walang kakalam dito. Ito ho ay dalawang pinapalakas sa atin. Pag nagkasama natin ito. Pinapalakas niya ang espiritual. Pinapalakas niya ang katawan. Bibiruin mo kanina sa ating kahalian. Sarap nga naman yun. Bibiruin mo yung sabaw na sinigang kanina. Kaya parang inandok na kayo. Grabe ang higop ko, Ustad. Dinamihan nyo kasi. Pag-usapan nga pala natin itong tungkol sa usapang pagkain ito. Ano mo? Hindi. Ito na nabanggit mo kanina. Siguro sa akin, ang usapin ito tungkol sa Islam being a way of life. Di ba? Na hindi lang naman yung pagsasala rito, hindi lang yung pagkain ng halal. Halal sa Islam yun. Sa totoo lang, pati nga yung pagpasok sa banyo, tinuturo ng Islam kung paano. Paglabas, ganun din. Pagtabi sa asawa mo, meron. Lalo So, dito, siguro- malamig siya kislatan. May mga kaparaanan. So siguro maganda, pag-usapan natin, bakit ba natin kiniklaim na that we are the only religion na our religion is a way of life. So siguro kailangan malaman natin mga viewer na kahit din marami din tayong mga kapatid na Muslim na ang alam nila Muslim ako. Ang tanong ko, sinasabuhay mo ba? Yun. So dapat isabuhay natin yan. Kasi sa kapanahon natin ngayon, tingnan mo yung mga world event. Ang tanong ko is, why is it that nowadays more and more women are involved in criminality? Di ba? Lahat ng uring criminality, hindi lang pwedeng sabihin na kami mga lalaki, gano'n eh. Mga babae, gano'n na rin. So, walang pinipili. Yes, sa mga brad. totoo Hindi yan, lang mga totoo lalaki ang involved sa sabo, sa drug trafficking. Pati mga kabataan, babae, lalaki ngayon ay walang pinapalampas. Pumunta ka sa mga presinto, na kung saan ay may mga hold-upper, may mga mandurukot. Babae, gano'n na rin eh. So siguro, Ustad, Mapaliwanag mo, alam mo, Ustad, yan. linya mo ito eh. Linya niya yan. Ano ba ang dapat
Sa babae muna tayo. Ay. Hindi, pag-usapan din natin mga Ah, lalaki. Oo, siyempre, lahatin na Baka babae natin. tayo. Lalaki. Lahatin na natin. Sige, sige. Pero sa babae muna tayo. Sa babae. So, ganito yan. Kung sa babae, alam mo, naalala mo nung many years ago. Yes, I remember that. Yes. Tomorrow I will kill, I will kill chicken, boys and girls. Alam mo ko, ilang taon na to? Before pandemic. Yung kasama namin, Brad, nakahuli siya ng mandurukot. Babae ito, ha? Siguro 19 years old. Babae ang mandurukot. Hindi, yung kasama namin. Okay. Babae din yung mandurukot. Nakita niya, babae kinukuha yan. yung wallet ng mama. Hinawakan niya sa kamay. Dinukot nung ano. Ha? Ngayon, ang ginawa nun, dinala namin sa kulungan yung Brad. Hindi binitawan talaga ng sister, ha? Hindi binitawan. Sabi niya, naawa kasi. Nasa grocery, baka bibili ng pagkain yun, di ba? So, talagang pinanindigan niya. Mandurukot to, mandurukot. Ngayon, dinala namin sa presinto. Ang sabi nung desk sergeant doon, alam mo, ma'am, sir, yung babae na yan, pangatlo niya na itong week na to na dinala rito yan. Ang trabaho pala niya, mandurukot sa shoplifter. Chefler. Ngayon, mas lalo ako nalungkot nung nalaman ko bakit Anong ginawa dahilan? niya. Sabi niya, umiyak siya eh. Sabi niya, sir, wala kasing pagkain yung alam. Allah. Mabigat. Siyempre, parang napakalayo yata ng Islam sa ganung practice, di ba? Na, ang turo sa atin ng propeta, hindi ka pwedeng matulog na ang sarap na kinain mo. Tapos yung Kapit bahay mo gutom. kapitbahay mo, kahit hindi ka bahay, kahit malayo, uminom lang ng isang basong tubig. Di ba? So ngayon, nung tinanong namin, hiwalay daw siya sa asawa kasi yung asawa niya adik. So kailangan pakainin niya yung tatlo niyang anak. Nakakaya, Brad. Allah. So ngayon, ano ba, May ustad? dahilan. Ikaw being ustad. Ano ba ang dapat role na gampanan ng Islam religion sa ganitong sitwasyon? Paano ba natin sagipin niya? Actually, kagaya na binanggit natin kanina unang-una, no, balikan ko lang bago natin bigyan ng karagdagang Iyak ako kasagutan. sa binto. Oo, sa problema ng sister na yun, no? Ang Islam kasi ay tinawag isang dinul Islam, na ibig sabihin ay panuntunan ng buhay. Hindi lang siya simpleng relihiyon eh. Kaya nasasaklawan niya ang lahat ng aspeto ng kalagayan ng tao sa mundo. Ano man yan, mananampalat man o hindi. So, balik tayo dito sa case ng isang babae na hindi Muslim na hinuli ng isang sister. Ano ba ang sinasabi ng Islam dito? Actually, ito ay ang pagnanakaw ay mahigpit na pinagbabawal sa Islam. So, balit kapag halimbawang dala ng higit ng pangangailangan, ang relihiyon dapat at especially ang mga tao sa loob nito ang tutulong para solusyonan ang problema na ito. At sa Islam talaga ang solusyon dito. So masigit ko lang ustad. Tulad na sinabi ni Mubadal Fali, no? Ano sabi nung pulis? Pabalik-balik na. Itong linggo na to, 3 beses na dinala roon. 3 beses na. At saka nabanggit, hiwalay sa asawa Siya ang nagsabi yung babae. dahil ang asawa niya ay adik. Adik, nakakulong. Oo. Kulong. Adik. So, ito ang nagiging problema kapag wala sa loob ng Islam. Kasi hindi na pangangalagaan ang mga kababaihan natin. Napipilitan silang gumawa ng ipinagbabawal na kahit alam nilang mali para papakain yung anak. Oo nga naman. It's So, important. ikaw yun. Muslim, paano mo tutulungan itong babae na to? Kung ako ang isang Muslim, halimbawa, meron akong kakayanan, bilang isang lalaki, halimbawa, Hiwalay pa sa asawa. halimbawa sa asawa, halimbawa yan, Tapos ito, may tatlong Tatlong sunay. piso. 3 piso. Kumbaga, Bago yan sa tatlong piso. Mukhang masarap yung input sa atin. Allahu Akbar. Matapang yung kay Brad. Matapang yung Ay, bawal ka muna to. bilang tingnan, Matapong? Wala, hindi ko sumama yung tinapay. Ay, mamaya yun. Bro, ikaw, So, bilang isang Muslim, Bilang ikaw, Ustad, Paano- paano mo Yan. tutulungan Ganda yan. Unang-una. Ulitin natin. Ilang taon yung babae? Ano? 25, 25 years old. Ilan yung piso niya? Tatlo. 3 piso. 3 piso. So, Pinapakain. pinabayaan ng sunoy. Piso na ng sunoy. Yung amahan nun, pinabayaan. Amahan. Pinabayaan. So, Hindi bilang naintindihan isang natin mga Muslim, taga-Bano na sunoy. Bilang Muslim, Ustad, di ba, mayroon nga tayong mga sinisigaw na sagip lahat. Oo, sagip Paano natin sasagipin Ikaw, yan? sabi mo, ikaw yung founding president ng group. Sagip kababaihan, sagip kalalakihan, sagip kabataan, Sagip sagip lahat. Sagip lahat. Oo, lalahatin na natin. Lahat na. So paano sasagipin ng Islam ang case ng isang sister natin, ng isang babae hindi Muslim? Okay?
So unang-una, siguro pinakamainam doon ay tulungan siya sa Maganda yung Muslim, ha? Maganda yung babae. Oo. Maganda yung kasi, sister. kasi hindi lang sa ganda ang titingnan natin dito. Ay, ako, hindi titingnan lang ko sa ng ganda. Hindi lang ang ganda titingnan natin Oo. dito. Ang Okay. titingnan natin dito, yung kalagayan niya bilang tao. Pero ako, Ustad, hindi ba ako Hindi. nakakasala kung Hindi, sumalit Ustad. tinitingnan ko yung ganda niya? Diretsahin mo na, anong tulong ang may bibigay mo sa babaeng ito? Kung mayroong isang pwedeng lalaking Muslim na pwede siyang pakasalan, gawing asawa, para tulungan siya sa pangangailangan, iligtas siya doon sa Allahu gawain, Akbar. ay Yan ang mainam the best. na Alam mo, Roy, bigyan natin. Islamic yan eh. Kaya nga, Yan ang the best. alam mo, meron isang Muslim scholar dito. Pumunta dito sa atin, ha? Australian ito. Australian brother. Sabi niya, tulungan natin yung mga single pair. Oo naman. So, payag ka bang pakasalan nito? So, kung iyan, itatagdan nila sa banuatan na at makakabuti. Napula pa ba? Plakahan lang. Nasa akin ang ano yan, nasa akin ang address. Ay, mukha yatang pangangalaga True niyo. story ito. Oo, good story. Ano natin to, by the way, sa mga follower natin, isa na pumayag. Igupan mo ng kape. Ano to pangalawang prank? Igupan mo ng kape. Lalong sumasarap. Ustad, kailangan, dawahan mo ito. Ikaw ang magaling dyan, linya mo to. Banala. Ay, siya. Kasi pag naging Muslim yan, talagang sinagip mo na. Hindi kasi sa pagkakaroon ng pagsagip, no? Hindi lang naman actually ang kasal agad ang solusyon eh. Okay? Kundi pwede natin silang tulungan. Actually, sa pinakamainam na paraan na kaya natin. Yun ang pinakamainam. Oo. Pero, Mainam kung halimbawa ang isang lalaki meron sa kakayanan kaagad na tustusan ang pangangailangan, mainam yon. Pero kung nangangamba naman siya na, baka mapabayaan ko na o baka lalong bumigat sa problema. Sinasabi natin, tustusan. tustusan. Siya ba nagpapakain? Ganito naman yung Ustad. Alam mo, may usap akong isang brother, sabi niya. Mukhang gusto yata ninyo Hindi, mag-asawa na. Hindi na gusto. Gano'n na nga, Ustad. Kung mag-alala, wala na nung sa Hintay ka na nung kambing. Ng direktor natin, yung kambing ng direktor natin, hinihintay na. Pero ang sabi ko nga yung kambing, medyo hirap nang init na. Sabi ko, pwede ba nahirapan kami maghanap para kay Ustad Yung kambing magdaling hanapin. So, unahin natin yung kambing. katayin na natin. Katayin na natin. Saka na lang yung mga... balikan natin. Di ba? Alam nyo mga kapatid, ako ang sarap nung itong problemang ito Kaya ang Islam nga ay andyan yung solusyon. Parang hindi naman yata masarap ang problema. Mukhang mahirap. Di ba kasi ang problema, di ba ang mga sahaba nung araw nalulungkot pag walang problema sabi na pag walang pagsubok, hindi na tayo mahal ni Allah. Naiyak sila. Hindi na sila mahal ni Allah. Ay tayo ngayon, punong-puno tayo ng pagsubok. Mahal tayo. Ang mahal. Saka hindi, huwag ka mag-aalala na, yung pagtutustos doon sa mga yun. Sabi nga ni kapatid. Alam mo ako, Ustad, nung araw, nung gusto akong mag-asawa, iniisip ko lahat yan. Sabi ko, kulang yung allowance ko. Pambiling plato. Kulang yung wala akong bahay. Oh. So, paano mag-asawa? Anong sabi ng isang brother? Bakit? Kailan ka ba mag-asawa? Sabi ko, saka na pag mayroon akong panusto sa misis ko. So, sabi ng Ustad, unfair naman kung ibibigay na ni Allah sa iyo yung para sa misis mo, wala pa siya. Baka may stapa mo. Ay, paano kung nagamit mo yon? Hindi para sa iyo yun. Hindi talaga ibibigay sa iyo dahil hindi para sa iyo yun. Kapag dumating na yung misis mo sa buhay mo, darating yon dahil para sa kanya yun. Alam mo, naalala mo, ganun pala yun. Yung bago tayo nakita, Oo. binata ka pa. Binata. Nakita ulit tayo. Oo. Ayun, ang pangalawang pagkikita namin, may asawa na. Binata pa rin naman siya ngayon. Ay, hindi pa si Samira. Pabayag na daw. Pabayag na daw. Pabayag na. Sa kanya ko natutunan ito na bakit maproblemahin mo yung biyaya para sa asawa mo, yung pagkain? Ano yung sinabi niya? Allah provide. Totoo naman. Totoo. Totoo Yan. yan. Payag ka na ngayon. Payag na. Ang pagtatapos bilang isang Muslim, Payag ka na. bilang isang Muslim, kung ano ibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala ay malugod Allah ang dating provides opinion. Okay? At saka, Ustad, maalala ko yung... At yun higit na makakabuti sa atin. alam mo yung hadith nga, sabi nga ng Rasulullah SAW, hindi tayo datna ng kamatayan. Sino man sa atin? Lahat ito tao, Muslim man o hindi Muslim. Basta tao. Hindi darating sa kanyang kamatayan hanggat hindi niya makain ng pagkain para sa kanya. Correct. Tama yun. At yung pagkain para sa kanya, hindi pwede mapunta sa iba yun. Kaya itong kape ko, para sa akin talaga ito. Sa mga kapatid. Oh. Hindi ito mamamatay hanggat hindi niya napapakasalan yun. Ay, yes. Ay, paabutin ka na nakatanda sa atin 180 yun. na pala. Kung nakatakda. Kaya nga, paano 180 na ang edad mo? 180. O 18. 80. O tanggap mo na. Mukha yatang
Bisa yug-yugon siguro, hindi na bumangon. Ang dialogue nung Oo, hayaan mo na sila makaintindi. ano yung dialogue nung ano? Eksklusibo lang yun sa Dialogue mga... nung binibilan namin Brad ng ano, ng kamuti. Di gustong bigyan namin ng kape. Kaping pang paastig. Nagalit sa akin eh. Nagalit yung... Sabi niya, pambira ka. Ano mo, tulog na nga, pagigising mo. Kasi kahit daw yug-yugon, hindi na daw babangon. So kahit pa daw, iduyan-duyan mo, hindi na talaga. Hindi gising. Hindi, lagi kasi masakit ng Oo, baywang. parang awa mo na raw, sabi niya. Lagi kasi masakit ang baywang, no? Kaya kahit iniyugon mo. Oh. Tulog na. Siguro, alam mo, Brother Pali, no? Tulad ng napaganda ito, Ustad, alam niyo sa ating mga kapatid, minsan, isa yan sa naging problema na hindi makapag-asawa si ganito. Ako, danas ko yan. Oo. Dahil walang pambiling kaldero, Oo, inisip ko plato, talaga yan. lahat na. Noon nga, nung nandun pa ako kay Brother Robin, yung mga kasambahay niya doon na, Brother Yusuf, sino napupusuan mo dito? May napupusuan ako. Ako tayo bukas doon. Ako naman hindi napupusuan. Ha? Napangitan sa'yo. So ngayon, Brad, nung may nakita na, nasilayan ko na yung nagpatibok ng aking, alam mo na. Nag-propose ako, Brad. Alangan ako pakasal kasi siyempre naisip ko yung kalagayan ko. Sabi ko, teka muna, yung allowance ko nga kulang pa sa akin. So iniisip ko no, kailangan pag nag-asawa ka, may bahay ka na, may kaldero ka na, lahat-lahat kumpleto na kagamitan. Sabi ng isang ustad, hindi ibibigay sa'yo yan. Oo. Kasi mahirapan ka niya maghanap kasi nag-isa ka lang. Pero yung bahay na hanapin mo, pag dalawa na kayo maghanap, madali nyo makita. Kaya ikaw, ustad. So, nagpakasal ka? Oo. So, ano nangyari? Alam mo, pinoproblema ko. Pinoproblema ko yung panghanda. Sabi ng ustad, mayaman si Allah. Biglang sabi ni Abdullah si Brad, may ka-engage ka na pala. Nagbigay na siya doon ng panghanda. Asod na ngayon panghanda. Pinoproblema ko naman yung panduri. Ano yung panduri? Mabisita kaming Arabo. Sabi naman ng Arabo, ako na magkasal kay Yusuf. Sagot ko na ang duri. Piruin mo yan, Ustad. Brad, ano na problema? Piruin mo sa'yo pa nga lang, ha? Sagot ng kambing. So, ibig sabihin, kailangan para masolve lahat. Brad, kamayan mo Bago ako. kumapura. Bayad ka na rin. Sandali lang. Bago ang kasal. Kasi si Ruben nagbigay ng panghanda sa'yo, kontakin natin si Ruben. Dami namang kondisyon ito. Dami namang... Dito na, huwag ka ba? Sa totoo lang, no, yung problema na yan, dapat talaga tayong mga Muslim, tayo unang magpamalas dyan kung paano natin solusyonan yung ganong suliranan. Alam ko na. Akala ko problema kanina ng babae na yon, Oo. magnanakaw yung pala punta yata lima sa akin. Ay, ganito kasi, bro. Sa Islam, tinuruan tayo Ako papasa na problema na yun. Alam mo ng araw, di ba mga lalaki na mamatay sa gera? Yung mga byuda, tinuturo sa atin ng mahal na propeta. Suportahan natin, kung kaya natin pakasalan yung na byuda, na martir yung asawa at may anak. Malaki ang biyaya ng Brad. Oo. Mas marami. Kasi pakakainin mo mga sisiw. Hindi naman ikaw nagpapakain. Hindi. Pati nga sarili mo, hindi ikaw nagpapakain. Yes, Sa bagay, totoo yan. Di ba? Si Allah. Brad. Ilang sisiw mayroon? Pero sabi, hindi tayo mamatay hanggat hindi natin makain yung pagkain para sa atin. At yung pagkain para sa atin, hindi mo pwede ibigay sa iba. Totoo yan. Nangyari sa akin minsan, nasa kamay ko na. Ang lapit-lapit na. Dumating si Mrs. Naisubo ko kay Mrs. So, sabi mo kay Derek, ha? Naisubo ko sa aking anak. Yun pala, yung nasa kamay kong mga butil na yan at sarap ng tinulang manok na yan, hindi talaga para sa akin. Okay, ayag na. Okay. So, bro, pag-usapan natin mamamaya. Sabi mo kay Derek. Mamaya natin pag-usapan direct. Isa ito tungkol sa yung mga hulila. Kailangan yung mga nagbyuda, yung naghiwalay sa asawa, suportahan natin yan. Yes. Ngayon, isa sa mga topic yung bakit sila na-involve sa criminality, di ba? Nasagot na natin yan. Sa pangangailangan, di ba? So ngayon, titingnan natin yung isang bagay, bro. Yung ano ang nangyayari sa gobyerno natin ngayon? Corruption. Isa yan. Isa yan, Brad, sa itinuro nino. Ni Ali radiallahu. Si Ali radiallahu. Nagbigay na siya ng isang magandang ehemplo. Halimbawa. Pag ginawa natin yung nito, yung kanyang talambuhay. Yung talambuhay na Ali. Kasi kung susundin mo yung Islamic teaching, ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naligtas sa iyong mga kamay ang ari-arian ng iyong kapatid. Ang buhay, damal, ari-arian ng iyong kapatid ay sagrado. Pero mo, kung lahat sana tayong mga Muslim, dahil nakakalungkot, Brad, hindi lang naman mga non-Muslim ang korap. Di ba? Hindi lang Pagdating sa korupsyon, ano yan walang pinipiling relihiyon. Walang pinipiling relihiyon. Pero,
sa dami ng mga leader natin mga Muslim, Mm. nasanay gayahin nila yung mga ano natin. So madaling sabi, dapat yung mga leader natin ngayon mula sa pinakamataas Hanggang hanggang sa sa pinakamababa, i-apply nila yung yung aral ng Islam kung paano yung isang leader. Sikapin dapat, Tingnan mo sikapin. si Ali radhiyallahu anhu. Nung siya namuno, Mm-mm. may dumating, tulad siya brother Pali, di ba? Dumating yung isang sahaba. Mm-mm. Sa grupo ng mga May sadya sa sa Amirul Mu'minin. Mm-mm. So bago na in-entertain, tinanong niya muna. Sabi niya, Ano ang pakay nyo? ano ba yung pakay nyo? Personal ba yan o may kinalaman sa aking pamumuno? Mm. So sabi ng mga bisita, Amirul Mu'minin, personal. So yung lampara, pinatay niya muna. Di ang taka yung mga bisita, bakit pinatay ng Amirul Mu'minin? Hindi na panibago. Bakit kumuha siya ng panibagong lampara naman? So tinanong siya ngayon, Amirul Mu'minin, bakit pinatay mo yung lampara at kumuha ka pa ng iba? So sabi niya, dahil nung sinabi nyo na ang sadya nyo ay personal, yung lamparang ginagamit ko ay para sa may ginagawa siya para sa kanyang pagiging leader, sa kanyang trabaho. Dahil personal yung sadya niyo, gumamit din siya ng personal niyang kagamitan. Kung ganyan ang lahat ng leader natin. Muslim ano, hindi Muslim, di ba? Ang ganda. Ang nakakalungkot, Brad. Oo. Sa totoo ngayon. Lahat tayo sumisigaw. Oo. Magnanakaw si ganon, magnanakaw si ganon. Oo, Kurap, oo. kurap, di ba? Mm. Pero, tingnan mo yung maliliit na opisina mo. Mm. May kakilala ako ganyan. Mm. Sabi niya, kurap yung boss namin. Mm. Pero tingnan siya, may dala siyang typing, yung open ban. Kupon ba? May inuwi siyang ballpen. Kung ano-ano yung Lapis. gamit sa opisina yun. Hindi, assignment kasi ito ng anak ko. Kailangan nila ng open ban. Bro, nakita niya yung amo niya na nagnanakaw ng mga milyon-milyon. Pero yung ninanakaw niya, kahit ba niya yun, nakaw pa rin. Doon pa rin. Ha? Doon magsimula yung malaki. Nagnanakaw siya ng bond papers, pati stapler, di ba? So kailangan magsimula sa atin yan eh. Kasi ang komunidad nagsisimula sa sarili natin eh. Ha? And then, saka tayo lumabas. Yes. Yun ang So ang malaking katanungan nito, bakit ba nangyayari? Ano ba talaga ang pinakaunang-unang dahilan? Bakit ba nangyayari ito sa sangkatauhan sa kasalukuyan? Okay. Ano kita? Kung meron kang aalisin sa mundo ngayon, ano aalisin mo? Ang unang-unang aalisin dapat natin, kung ako ang bibigyan ng pagkakataon, aalisin sa Ano mundo, aalisin mo? aalisin ko sa mundo ang kamangmangan. Okay. Okay, Ikaw yung kamangmangan. lapitan ano? Dahil dito nagsisimula yung paggawa ng kape sa Kamangmangan. Ikaw ano aalisin mo? Oh, Yusuf. Ay, Hindi, ikaw. Ay, ako pala. Allahu Akbar. Kung ako man ang may kapangyarihan ng alisin ko dito sa mundo, si Satanas. Oh, si Satanas. Si Satanas. Mamaya pag-uusapan natin si Satanas. Alam mo ang alisin ko, Brad? Yung greediness. Basic cream eh. Kaya dapat nakaupo ka. Okay na yan, okay na yan. Iba na. Lahat, brother, bakit may magnanakaw? Bakit merong... That's how it all started. Dahil sa kasapangan. Cain and Abel, di ba? Cain and Abel. Yes, kagahaman. yung pagiging pagiging sakim. Di ba? Oo. Makasarili. Sabi ni Brother Muhammad, huwag mong pagnasahan yung Yung hindi sa'yo. hindi sa'yo. Di ba sa company natin? Ano pa na to? Sir, may ano ron. Sabi ko, pag hindi sa'yo, huwag mong pakialaman yan. Pakialaman niya. Huwag mong pakialaman. Okay, bigay mo sa... pag Nasaan yung... nasan ang hindi sa iyo. Hindi sa'yo. Di ba? So sa'yo, ano yung sa'yo? Ano alisin mo? Ang kamangmangan. Kamangmangan. Oo. Bakit kamangmangan ang gusto kong alisin? Ay. Dahil sa kamangmangan, ang tao hindi na minsan naiintindihan ang resulta ng kanyang ginagawa. Okay. Halimbawa, ang pagiging sakim sa gahaman sa kayamanan. Wala siya pakialam sa naaapakan niya eh. Okay? Dahil nga gusto niya magpayaman lang. Ang sayo, ang akin ay akin, ang sayo akin din yan. Parang gano'n ang mangyayari. At maraming mga taong ganyan na yun. Prinsipyo yun What is yours? Yes. Is yours. Mine. Ano, it's mine. Akin pa rin. Kumbaga, maraming taong ganyan ngayon, ang mindset. Kaya nga sa isa sa mga senyales ng malapit araw na paghuhukom, ang mga mayayaman lalong yayaman, ang mahihirap lalong maghihirap. Tanda yan ng araw ng paghuhukom. So ngayon, dahil ito sa kamangmangan, bakit saan siya sa mangmang? Mangmang ba siya sa makamundo? No. Matalino siya, magaling siya eh. Kasi umaman nga siya. Saan siya mangmang?
doon sa resulta sa kabilang buhay, sa lahat ng ginawa niya sa buhay. Okay. Ay sa akin naman, eh si Satanas, kasi yung lahat ng mga may kagagawa. Tinumpo ko na, hindi ko na binili-likoy eh. Lahat talagang gawain nating hindi kalugod-lugod kay Allah, si Iblis. Amen. May udyok. Yes. Medyo. Siya. Kasi si Iblis. Kasi hindi naman siya gumawa. Oh. Umuudyok siya. Siya. Pero, Oh. tanongin kita ba? Oh. Saan ba nagaling si Iblis? Abay, si Iblis, ito'y isang uring nilalang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Galing siya sa mga jinn. Inkanto. Inkanto, yung hindi natin nakikita. Siya ay nauna pa sa tao dito sa mundo eh. Una silang namumuhay dito. Noong araw ito si Iblis ay hinhangaan ito ng mga anghel. Kasi napakahusay niya eh. Kaya na nga, napasama siya sa mga anghel sa paraiso. Napakabait niya, napakagaling niya. Politiko siya, ha? Ngayon, ay doon nagsimula. Dahil siya may kalayaan kasi siya eh. So Hindi doon siya nagsimula. Ang nangyari sa kanya, nagiging na siya, makasarili na siya, naging mapagmataas na siya. Hindi na siya sumunod sa Allah sa utos niya. Because of pride. Yes. Kaya ngayon, yung kasamaan ngayon ng bawat tao din sa mundo, mapamusliman o hindi Muslim, ito yung gagawa ni Iblis. Kasi bakit? Kung mayroon mang nilalang na matinding galit sa tao, walang iba kundi si Iblis. Dahil yung awat habag ni Allah ay inalis ni Allah sa kanya dahil sa tao. Kaya pangako ni Satanas yan eh. Tatangayin ko ang lahat ng angkaniadan sa Kapahamakan. Kaya lang, hindi man natin magawang alisin si Satanas. Bakit? Pinibigay nga na ni Allah bilang pagsubok. Kaya doon ngayon papasok yung kailangan mayroon tayong katalinuhan. Kailangan talagang mamili tayo kasi dalawa man lang ginagawa ng tao doon sa mundo. Pagsunod at pagsuway. Mabuti at masama. Ayan. Kaya yung pagligtas doon sa kababaihang nangangailangan ay isa itong mabuting gawang hindi palampasin ng ating imam ng Kislatan. Allah! Punta na natin bukas. Madali ka usap. Natin ha? Direct. Hindi ito nakalive. Yung kambing, ha? Yung kambing. Atin natin. Pangalawang prank na ito. Di ba? Tuloy lang natin. Ikaw na rin naman ang mag-organize doon. Sagip. Sagipihan. Lahat na natin. Sagip Iha Foundation. Pag-aaralin kita foundation mo yun. Di po sa totoo lang, alam mo, Badar Pali, sa nakita natin ngayon. So, bawat komunidad kasi ngayon, marami ng mga Muslim eh. So, pinaka-mainam talaga yung mga kamusliman ngayon, ma-organize tayo. Ma-organize yung mga kamusliman sa bawat lugar at dahan-dahan natin i-apply yung paano natin sa buhay yung Islam. Tulad ng kanyang problema na sa buhay. Kaya dapat may organisasyon tayo tapos magkaroon tayo ng ugnayan. Halimbawa, taga saan ba yun? Taga saan yun? Taga Bulacan, halimbawa. Taga lang sa taga Montalban naman tayo. Taga Montalban naman tayo, di ba? Kung may mga kababayahan doon na kailangan, naghanap ng asawa. At dito naman sa Montalban ay mayroon din naman kalalaki naghanap ng mga asawa. Yan, si Yusuf Lapita. Tulungan tayo. Bakit? Ano bang biyaya doon na matanggap? Sabi nga ng Rasulullah, ano bang biyayang ibibigay sa kanya ni Allah? Ay siya ding makakamtan natin. Ano bang makakamit ng isang taong binagaloban ng asawa? Kalahati na Kalahati. Parang pananampalataya. Kaya gano'n na lamang. Pero, Ganito, brother. dadagdag ko lang. Sige, dagdag mo. Dadagdag ko lang. Dadagdagan ko Kasi ang daming binata dito eh. So, isama na natin sila doon Nandiyan ba si Mrs.? Nasa baba? Wala. Hindi nakikinig. Binata ako, binata. Nilakasan. Ano sa likod mo? Parang nagwawalis. Bro, ganito. Itong tatlong problema na ginagawa natin. Siguro, ang masasabi ko rito, malaki na pagkukulang natin, ma'am. Yes, totoo yan. Malaki din ang pagkukulang natin. Bakit? Mm. Napapansin mo ba yung mga khutbah? Mga khutbah. Isa pa yan. Kasi ang khutbah dapat ay paalala ito sa mga Muslim. Hindi lang doon sa mga tagasunod ng mga Muslim, sa yung mga hindi sumusunod. Yes. Ngayon, makikita natin dito na dapat ipaalala natin sa ating mga ustad. Kailangan bigyan natin ng tamang direksyon ng kapatid na. Yes. Bigyan natin ng tamang direksyon. Kasi ganito yan eh. Okay, ako Muslim. Ngayon nakikita naman natin ang Muslim all over the world is being persecuted. Ito yan. We are the most hated religion. Lalo na sa West. Punong-puno ng kaapihan. Dahil ang mga Muslim dahil punong-puno ng galit. Mahirap. Unawain, di ba? So siguro ganito. Kailangan at ikaw bilang isang Muslim, ano ba ang dapat mong gawin para ma-solve ito? Di ba?
kailangan isabuhay natin. Yes. Isabuhay natin. Ako po ay nag-aaral ng Islam. Ano mali ko rin? Oo. Kung ikaw, ustad, hindi mo naman ako tinuruan ng tinuruan mo ako magbasa ng Quran. Oo. Tinuruan mo ako magsala. Di ba? Pero pagdating sa mga problema na yun, wala ka mang... Pag uwi ko ng bahay, bahala na ako sa sarili ko. yun. Bahala na ako sa sarili ko, di ba? Oo. Pero kung bukod sa pag-aaral paano magbasa ng Quran, magsulat ng Arabic, dapat bigyan natin ng more emphasis on teaching them how to live like a Muslim in a non-Muslim community. Paano natin isabuhay? Oo. Paano tayo maging kabahagi sa pagbigay lunas sa ganung suliranin? Yes, kasi ganito yan. Ako bilang Muslim, Oo. kung may papakita ko sa mga kapitbahay ko na hindi Muslim, Mm. ay may pakita ko sila ang kagandahan ng Islam through action. Yes. Because we are Islam in action, right? Kahit hindi ka nagsasalita, no? Pakita mo lang ang kagandahan ng turo ng Islam. Ito po. Mm. Ito po ang pag-uugali namin. Ganyan, di ba? Na kailangan isabuhay natin. I think this is about time na i-encourage natin yung mga ustad natin. Yes. Nasimulan na natin. Na Oo. yung pananampalataya natin hindi lang sa pagdarasal eh. Oo. Hindi lang sa pag-memorize ng mga sura sa Quran, di ba? Yes. Kailangan isabuhay natin yung tamang pamumuhay ng Kasi ang Islam, ito yung solusyon ng problema eh. So ngayon, ay kinakailangan kumilos na tayo. So tulad ng problema ng sister, kailangan masolusyonan na natin yan. Gawa natin Di ba? paraan yun. Oo, Maraming yun, mga kapatid natin, mga Oo. binata. Ikaw lang, gagawa paraan. So isa dito Oh, sa mga solusyon no, sa problema na yan. Tama ang Turuan natin ang mga kabataan. Oo. So maliban sa pag-aaral sa madrasa, Mm. okay, kasi hindi lang mga bata actually dapat mag-aral eh. Lahat ng Muslim. Ang dapat nangunguna dito yung mga magulang mismo. Dapat may may singko matuto. sa, di ba itong Ramadan ay isang buwan itong, nabanggit mo sa akin yan na gusto mong magkaroon tayo dito, kayo dito ng pagtuturo sa Yes. masjid. Oo. Sa mga oo. gustong matutong magbasa ng Arabic, Mm. lalo na sa mga bagong Muslim. Kasi may mga Muslim ngayon, brother, na minsan naghanap sila ng lugar yung buong Ramadan nila, gusto nila, doon na nila ibuhos sa pananatili sa masjid. Kung gusto nila dito sa ating Masjid Al-Hul Quran, doble ang biyaya nila dito, tahimik, at gusto nilang magtanim-tanim dyan ng mga gulay. O, di ba? So, willing kang, kasi yan, pinanawagan na natin yan. Yes, at saka doon sa mga kapatid natin na medyo malapit lang dito sa Masjid Al Quran, dito sa Sitio Kislatan, okay, Barangay Mascap, okay, Rodriguez dito sa Rizal, ay mainam na dito na po tayo kasi umaga regular na yung ating tarawih dito. Regular na pag-aaral natin dito kasi ang pangarap namin dito at tuwing araw ng Biyernes ng umaga, mayroon po tayong maigsing pag-aaral sa umaga before sumapit ang Jumu'ah. Okay? At pagkatapos, pagdating ng Sabado naman, ay lalabas naman tayo dito sa mga kapitbahay natin May para house tayo. ipaabot natin ang mensahe naman ng Islam. At pagdating naman ng Linggo, ay imbitahin naman natin ang lahat ng mga nakakausap natin kung sino available para magsimula mag-aral at matutunan ng Islam. Allah. Magandang programa. Maganda. Inshallah. So, yung gustong, Inshallah. kasi yung iba, brother, gramihan, brother Fale, huibis pala ng gabi, pupunta sa masjid yung iba para mag-itikap. So ngayon, tulad ng sinabi nga ni Brother Fale, napakaganda si Rostad, masimulan natin yan yung paghimok sa mga Muslim community. Para yung mga tulad ng binanggit mo, brother, ng mga problema. So, dahan-dahan ng simulan ng mga Muslim. Tayo mga Muslim mismo ang magsimula na paano natin resolbahin yan. Kasi wala man tayong ibang aasahan pagdating sa ganung problema. Anong bang relihiyon ang binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kumpletong Islam. pamantayan para resolbahin ang problema? Wala Islam lang. So, ngayon, brother, ito na yung final. Final. Ito na yung final na dapat gawin natin. Oo. Kasi makikita natin all over the world. Yung sinasabi ko kanina na Islam is the most hated religion. Oo. And so with the Muslim, right? So makikita mo kahit saan. Nung araw, Abu Sayyaf. Ito. Lalo pag sugang ganyan. Ganito ka. Diba? Allahu Akbar. May balbas ka. May balbas ka. So ngayon, siguro, sundin natin yung tinuro ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang huling khutbah, di ba? Ang sabi niya, kahit naman sa Allah, sinabi niya, ang bawat Muslim ay kapatid ng bawat Muslim. Di ba? Di ba? Ang sakit daw ng kalingkingan, Ramdam ng buong katawan. buong katawan.
ang tanong ko, is it happening now? Nagagawa ba ng kamusliman? Na-apply ba natin sa ating komunidad yan? Nagagawa ba ng kamusliman ngayon? All over the world. Yan ang hirap. Alam mo ba kung gaano kasakit ang nararamdaman ng mga Palestino? Yes. Correct, correct. Oo. Alam mo kaya ang nararamdamang sakit ng mga Afrikanong naghihirap na Naghihirap roon, ngayon. ginigipit pa sila ng mayayaman na bansa. Diba? Na-apply ba natin yung hadith na yan? Allah. Ako, Brad, social media, alam ko eh. I know how it feels. Diba? Subalit, napakarami po nating mga kapatid na mga Muslim sa mayayamang mga bansa. Mukhang hindi nila nararamdaman. Hindi na-apply yung hadith na yan. Yes. And ang masama rito, ang nakakalungkot dito, Mm. everybody is claiming to be a Sunni. Yes. Sunni. Nasunod. Na sumunod sa Oo. ehemplo ng paano sinabuhay ng Rasul ang Islam. Subalit makita mo, yung mga kapitbahay ng Palestino sa paligid, pinagpapatay na sila ron. Allahu Akbar. So, wala pa rin nagawang pagkilos. Nasaan? Nasaan yung sinasabi? Na ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Na ang sakit ng isang Muslim, ang ang kalungkutan mo ay kalungkutan natin. Oh, Allah. So yung kalungkutan ni Ustad, kaya tayo lungkot na lungkot din. Kaya nga. Allah. So ngayon, siguro ito, I think it's about time, no? It's about time na siguro wala tayong karapatan para magturo sa mga ulama eh. Pero pwede natin ipanawagan sa Ipaabot, kanila. ipaabot. Panawagan natin. Simulan na nila. Magkaisa tayo, nasa Quran yan. Magtulungan na. Ha? Magtulungan natin. Sundin natin si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Oh. at sundin natin ang sinabi ng Allah sa Quran. May sinabi sa Quran na Ano sabi? para tayo magtagumpay. Ito napagandang aya mga kapatid. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, sabi niya, yung sa Tagalog, sabi niya na mayroong lalabas. Masyado sa Bisaya. Sa Visayas, naay mo gawas sa Tagalog. Tagalog na lang. Sabi ng ay Arabic na lang. Sabi niya, wal takum minkum umatan yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Masya Allah, Allahu Akbar. May ano pala, yung isa yung wa ulaika humul muflihun. Ang ganda nun. Sabi na mayroong lalabas na grupo mula sa inyo. Sana magtatagalog. Di ba na magtagalog? Grabe ka. Mashallah. Biray mo ha? Kasi ito, doon to sa parang ano ba yung logic? Ano premise ito eh? Mayroong premise sa kanin susunod. Dalawang bahagi ang lohika eh. Sinabi ng Allah yan sa Quran. Dahil may sinabi siya. Hati-hatiin ang lubid. Huwag niyong hati-hatiin ang Islam. Ayaw niya sikta-sikta. Ayaw niya na sikta-sikta. Huwag niyong hatiin niya. Kahit ang Rasulullah, binigyan ng babana niya. Dahil may naghihintay, mayroon akong masakit na parusa sa inyo. Diba? Diba? Kaya dumating yung na yan. At ang sabi, mayroong lalabas. ito yung conclusion eh. Mayroong lalabas from among you. Hindi ko alam sa Tagalog yan eh. Mayroong lalabas mula sa inyo. Sa inyong grupo. Mayroong lalabas mula sa inyong grupo. Sila yung magtuturo ng mabuti. At nagbabawal ng masama. kasamaan. At sila yung Wa ulaika humul muflihun. Sila yung magtatagumpay. tatagumpay. Allahu Akbar. Saan ka sasama? Ay, doon tayo. Sasama ako doon. Doon sa grupo na yun. So gusto ko lang bigyan ng ng linaw din. Napakasarap isipin. Napakasarap isipin na sa panahon natin lalabas yung grupo na yan. Allahu Akbar. Ang nakakalungkot lang, Inshallah. ang nakakalungkot lang kung wala ka sa loob nito. Eh, 'Di ba? tama. Kaya nga sikapin natin, panawagan na rin sa ating mga kapatid na kailangan na po nating magpursiging matuto una sa ating relihiyon para hindi tayo mapabilang sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na darating ang panahon ay ang masjid ay mapupuno pero walang laman. Pero isang matalinhagang salita na mag-iisip ka, mapupuno pero walang laman. Ano ibig sabihin? So mapupuno, dumadami ang mga Muslim pero walang kaalaman. Okay? Para silang mga basura doon na nakalutang sa ilog na kung saan lang dadali ng baha sasama. Wala silang bigat. Wala silang bigat. Kasi walang alam. Wala silang kaalaman. So yung mga kamusliman sa panahon na yun, unti-unti na natin nakikita yan. Okay? Bato-bato sa langit, ang tamaan dyan ay walang karapatang magalit, no? Lalo sa grupo ng mga kamusliman, sa lugar ng kamusliman. Masuko na sila. Dapat, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo kahit masakit, kahit taban pa sarili mo.
Ngayon, marami sa mga lugar ng mga kamusliman na naturing ang Muslim place pero hindi nakikita ang Islam. Paano bakit ko nasabi? Hindi nakikita ang Islam. So, marami sa lugar ng mga Muslim, minsan nangingibabaw ang katiwalian. Nangingibabaw ang katiwalian. Pangalawa, nagkalat ang mga kababaihan mula sa anak hanggang sa nanay, proper dress hindi magawa. Okay? Ang hijab minsan paglabas sa bahay, nakalagay sa ulo, pagdating sa tindahan, nasa balikat na lang. Isa ito sa sinasabi Nakalagay sa balikat. Balikat na lang. Wala na sa mas ulo. ano yung Ustad, mas masaya pa ako doon. Ayun, kinakalungkot ko doon sa loob ng bag. So, Ay, magano, di ba? marami ito Ito yung bilang pagpukaw Oh. sa ating mga kapatid na lahat na, Mm. ito pala unang-una para sa sarili natin actually. Mm. Okay? Kasi sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi kayo makakapasok sa paraiso hangga't hindi kayo magiging mananampalataya. Pero hindi kayo magiging mananampalataya hangga't hindi kayo nagbahalan sa isa't isa. Yatad kulul janna Muto na ang Islam in action. Muto na Islam in action. Oo. Yatad kulul janna Yatad kulul janna. wala ahabu hatta tu'min. Allahu Hindi ka raw, Akbar. Yan. no one can Oh. enter paradise Mm. unless he is a believer. Mm. Totoo. And no one can be a true believer Mm. unless he learn to love. Allah. Totoo Kaya yan. si Yusuf, Kaya malasakit ito ginagawa natin. Yes. Kaya alam ko, Ustad, Oo. meron pang isang aya doon, liban doon sa waltang kumingkong ummatan, mayroon man sinama naman si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi na, kuntum khaira ummatin ukrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. So sabi niya, tayo raw ang pinakamahusay na tao na pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil tayo yaong nagbabawal ng kasamaan at nag-anyaya ng kabutihan at naniniwala kay Allah. At may babala si Allah subhanahu wa ta'ala, no? Oh. Sa sino man magpabaya. Halimbawa, nagpabaya na ang mga tao, okay? Binaliwala na nila ang kautusan, binaliwala na nila ang obligasyon. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul A'raf, wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha basuna bayatan aw hum qailun. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, marami ng bayan ang aking winasa dahil sa kanilang kapabayaan. Kaya nga Ustad, totoo yan kasi halos magkaparehas yan. Yung sinabi ni Allah na mayroong lalabas sa inyo. Oo, kasi bakit? Bakit mayroong lalabas? Ay dahil mayroong kapabayaan. Tulad na sinabi mo, nagpabayaan na, hindi na pinahalagahan, kaya mayroong ngayong grupong lumabas. Kaya sikapin natin, kaya kami sa Islamic Action, sumikap kaming kahit papaano, kumatig tayo doon sa nagbabawal ng masama at nag-anyaya ng kabutihan. O, di ba? Sa totoo lang, kapatid. Kasi yun yung magtatagumpay. Saan pa ba tayo pupunta? Ito talaga ang solusyon. Yes. Walang maaping Muslim. Walang kakatayang mga Muslim kahit saan man. Kapag tayong Muslim yung nagkaisa. Yes, totoo. Magtulong-tulong. Magtulong. Walang Muslim na nagugutom. Kung ikaw, Totoo yan. kapatid, kung ikaw sinasabi mo, ikaw ay sumusunod ka sa utos ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumusunod ka sa Quran. Dapat wala tayong pagkakaiba, liban lang sa kulay ng mga ano natin. So sa madaling sabi, Badal Fale, kung halimbawa ho ang lahat ng kamusliman ay panindigan yon, yung sinabi sa hadith na sabi ng Rasulullah SAW na ang tunay na Muslim, ganda pa ng pagkakasabi, ang tunay na Muslim ay ligtas sa kanyang dila at kamay ang kanyang kapatid. Biruin mo pa yan. Ay ngayon, ang hirap Pag hawak mo lang pa ng cellphone, minsan hindi na naging ligtas yung kapatid mo. Tulad ng sinabi mo na hadith, tayo, sabi ng Rasulullah, ang mga Muslim ay tulad ng isang gusali na bawat bahagi nito ay nagtutulungan upang maging matatag. Maging matibay. Tinanggal mo isang bricks, baka tumumba. Ang buhay, ari-arian at dangal ng isang Muslim ay sagrado. Ito kapatid, ang tunay na solusyon. Na paano tayo, paano natin maprotektahan yung mga kapatid natin? Dahil may pagkakaisa. Sa totoo lang, yung nabasa ko sabi, dapat ang mga Muslim dapat magkaisa. Alam mo kung bakit? We have 3 reasons why. We only have one Allah. Yes. Iisa lang ang Quran natin. Propeta Iisa natin. ang propeta natin. Iisa lang yung kibla natin. Correct. Diba? Maring ikaw ang yung manifestation mo ng belief mo, yung ibada mo is different from mine. But okay lang yun. Pero iisa ang Quran na binabasa natin. Iisa yung kibla natin. Iisa ang Allah natin. Iisa ang propeta natin. Di ba?
So, yun ang rason para magkaisa tayo eh. So dapat tayo, lahat ng grupo ng mga, kasi minsan yan ang dahilan Ustad na nagkaroon ng mahinang pagtutulungan dahil doon sa mga iba't ibang grupong umiiral ngayon. Bakit? Oo. Bakit, Brad? Nagsusulputan. Oo. Hindi, alam mo kung bakit? Ha? Hindi yung tunay na sunna ang sinusunod nila. Yan, isa pa yan. Ha? Meron Oh. kasi tinatawag na tribal sunna. Oo, yung Traditional sunna ng ano ba, yung tribo. O, tribo. Oh, grupo. tribo. Oh. Diba? So, Mayroon din namang sunna ng Rasulullah. tama. Oh. Kaya pag sunna ng tribo ang pairalin, sigurado hindi talaga tayo magkasundo. O ganun eh. May sariling mundo yun. Ito lang halimbawa nga, ito lang sa Pilipinas eh. Yung mga tribong Maranao, mayroon din silang sariling tradisyon, pamaraan sa kasalan. Pinahintulutan din naman ng Islam yan. O kasi wala namang paglabag. Walang nagbabawal Ang doon. Tausug, mayroon din silang pamaraan ng kasalan. Ang Maguindanao ay mayroon din. Yun ang mga sunna ng tribo. Pero pag susundin natin, lalo na pag sa usaping pagsamba, pagtulong sa kapatiran, ang pinakadabis na susundin natin, yung sunna ng Rasulullah. Paano ba ang Rasulullah namuno? Paano ba ang Rasulullah nagbigay solusyon sa problema? Kung ang gagawin natin, susundin ko yung pamaraan ng tribo ko, mas effective ito. Nakalimutan na natin yung pamaraan ng Rasulullah. Ay minsan ngayon, kung ang pamaraan ng pagresolba mo sa problema ay galing lang sa isang tribo, maaaring hindi tanggapin ng isang tribo. Di ba? Kasi, bakit yung tradisyon ni Cebuano ang susundin mo, mas effective itong tradisyon ni Ilonggo. Di ba? So, doon pa lang, tatalo na. Alam mo kapatid, bago ko makalimutan. Pag makalimutan, ayawahin natin yan. Ano ba yan? Sasagipin din ba yan? Hindi. Kailangan masagip natin ito. Akala ko sasagipin yan. Kailangan masagip natin. Kapatid na to. Nagpapabati siya. Pinsan buo niya si Sabudin. Sabudin. Chairman ng Sekretary ng NCMF. NCMF. Si Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar. Alan Namli. Alan Namli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bati na. Ano tawag nito? Doon ba tayo magdawa sintral susunod sa lugar niya? Hindi. Pumayag na sila na gawin natin journey to Islam yung kanyang buhay. Ay, wag ba? Ano to? Makasuri, tag-Cebuan eh. Maujud. Masyaallah. Perting lamia. Bati na Alan, bro. Sabar ka lang. Lahat ng binigay sa atin ng alam pagsubok, malalampas. Walang pagsubok na hindi kaya. Sasama ka sa duha ng mga member ng Islamic Action. At sa kanyang may bahay, kanyang pamilya. Alhamdulillah. Dinala ko sila kahapon. Mashallah. Masaya naman sila. Kala nila, nakalimutan na sila ng Islamic Action. Abay, hindi ka lang makakalimot pagdating sa kapatiran ay hanggang kabilang buhay. Medyo nagpahinga lang ang Islamic Action. Sabi ko nga, alam mo naman sabi ko, na ang Islamic Action, pag may pera kami, may action. May action. Pag wala pera, Islam lang. Islam lang tayo. Wala action. Okay, si brother, gano'n yan eh. Adong, ano tayo ngayon? Hanap ka ng binyong pagdausan natin ng simposyon. Bakit? Islam in action tayo ngayon. Kasi mayroon tayong panggasolina. Yung mga taga Cebu po, abangan nyo kami. Diyan sa Lapu-Lapu. And then yung taga Sabugo, yung mga Sabugo. biktima ng Lindol. Lindol. Oo. So, nga pala, no? Ngayon, saan pa yung barkong lumubog? Sa ano? sa Tawi-tawi. Tawi-tawi ito, no? Yung gumala sa Facebook? Oo. Tawi-tawi. Tawi-tawi. So, abangan nyo kami dyan mga kapatid. At andito na yung direct namin. At saka panawagan na rin, dagdag ko lang, sa mga kapatid natin ng mga Muslim, especially may mga kakayanan. So, kailangan din po ng Islamic Action ng suporta sa lahat ng bagay. Ano man yan. Para at least ay mas mapagaan po natin. Tulong-tulong natin na dali ng Islam. Ito pala, napanawagan natin ito, Brother Fale. Di ba, itong ating natutuwa kay ibang brother eh. Kasi yung una, di ba, napanood nila eh. Ramadan din ito. Dinali natin itong tiles dito. Oo. So ngayon, mukhang magkaka-reward na naman yung brother. Ramadan tayo magkakaroon. Ramadan naman. Ipaliwanag mo yung ano natin. Kasi naalala mo yung tanong sa atin sa Pokhara. Tungkol doon sa football competition natin. Na kasi maraming agam-agam. Ano ba to? Kasi test to eh. Imagine, Islamic Action ang una rito. So, yes, una yan sa kasaysayan. And then, Brad, this is international. International. Globalized ang Islamic Action. Diba? So, paliwanag mo sa kanya, ano ba to? Ano ba ang purpose natin? Bakit meron tayo? Actually, ito hoy, ang tagal na po ang ano nito ito hoy sinusulong
Lihubila pang nagsusulong nito eh. Tam- Yung pagkakaroon natin sa usaping kutba, mga kapatid, no? So hanggang patuloy na patuloy at hanggang ngayon nakikita ng Islam in Action na ang problema ng ilang mga kapatid natin na sa mga masjid, Mm. kaya hindi sila makapagkutba ustad ng Tagalog kasi yung nauna, ang alam lang nila yung lingwahe nila. Ah. So wala pa tayong makitang libro, mayroon namang mga libro about kutba, pero wala yung libro na nakaano talaga sa Tagalog. Pilipino. Oo, sa wikang lokal natin. Ah. So ngayon, alhamdulillah, dumating ang taufik ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang Islam in Action ang kinakasangkapan. So kaununahang mangyari ngayon sa bansang Pilipinas, Ramadan 2026, so nagkaroon tayo ngayon ng patimpalak. So lahat ng mga kapatid, alam mo, natuwa dito brother yung mga kapatid natin kasi pati pala babae. Nagulat yung iba, sabi na, paano kami, dami mga sister ngayon magagaling na magsulat. So ngayon, pwede lahat tayo, babae man, lalaki, lahat tayo na nabiyayaan ni Allah. 12 years and above. Biruin mo 12 taon pataas. Na ikay nabiyayaan ni Allah ng karunungan sa paggawa ng khutbah, gumawa ka na. Sabi nga nung kausap ko kanina, yung inanak mo, si Jun Hidalgo, si Abdul Malik. Si Commander Abdul Malik ng Liwanag ng Kapayapaan, sabi na, Brad, mas gusto kong makamit yung first prize. Sabi na, maghanap na siya ng medyo palaban doon sa LTC, sa kondisyon ni Badr Abdul Aziz. So sabi ko, ito brother ang kagandahan. At sabi nga niya, pinakadabis doon, yung khutbah ba, Ustad? Yung khutbah mo, mailagay sa libro yan, mga brother. At kahit nandun tayo sa libingan natin, Pag may gumamit ng kutba mo. halimbawa sa isang masjid ngayon, binuksan ng isang brother yung khutbah, napili yung khutbah ni Ustad Abdul Karim. Maganda ito. Pagsagip, sagip lahat. Ang ganda ng kumagati, di ba? So ngayon mga kapatid, ibinahagi yun. Siyempre kami, hindi naman tayo magtatagal. Nandun natin sa libingan. Magugulat nga si Ustad Abdul Karim, saan ang galing itong hasa? So, yan po ang maiwan natin mga kapatid. Alam nyo, ito lang tingnan nyo si Ustad Abdullah Bidijim, si Ustad Nuka Parinyo, si Ustad Halil Nus Kamapandi, si Ustad Ahmad Javier, si Alim Said Bashir. Nauna na sa atin yun. Yung kanilang mga video sa YouTube, mga lecture sa Facebook, tuwing Ramadan, Allahu Akbar. Patuloy silang umani ng reward. Biro nyo yan mga kapatid. Pinapanood. Yes. Pinapanood. So ngayon, ang Islam in Action, nag-iisip paano tayo magtulungan na makakuha din tayo ng reward. So ito ngayon mga kapatid, so hindi po ito pinagkait. Paano po ito sa lahat? Saka may dadagdag ako. Yes, brother. Ang tunay na layunin talaga, isa sa pinaka, Mm. noong pa pinag-iisipan natin to, Mm. bakit nagkaroon tayo ng international kutba Competition. Dahil, tungo sa pagkakaisa, Yes, isa pa dapat yan. meron tayong medium. Yes. Diba? Ano yun? Dapat ang mga masjid, as much as possible, ang gamitin nating lingwa ay yung naiintindihan ng karamihan ng lahat. Di ba? So, okay naman ako magkutba ako ng wikang igorot. Kasi igorot ako eh. Igorot ka. Ay, puro na igorot naman yung nagdudumaro. So, walang problema. Pero kung pumunta ka ng Dagupan, Mm. ay mayroon din, Pangasinan, Ilocano, Mm. maraming Maranao doon, di ba? Mm. So, kailangan, dapat lahat nakakaintindi. Yes. Kasi halimbawa, kung minsan nagduma ako sa Laguna, Oo. hindi ko maintindihan yung kutba. So, nakakalungkot. Almost. Wala ka man lang maikwento pag uwi mo. Hindi lang. Oh. Kalating oras akong tulog. Allah. So, ang sabi ko, dati sinisisi ko yung sarili ko. Oo. Hindi na ako nagduma. Oo. Naharam lang ako. Oo. Pero may tinanong kong ustad. Sabi ko, kasalanan ko ba yung ustad? Sabi niya, hindi. Kasalanan yun, ng kutba. Dapat. Nasisi ng kutba. Sinisi yung kapatid na nagkutba kasi pag yung araw ng Jumaa, ikaw ay imam. Di ba? Ang tungkulin mo sa araw na yan ay para iparating yung mensahe ng Allah. Yung biyaya ng Allah. Yung ano man meron dyan. Ngayon, ang ginamit kong wikay Aklanon. Allah. Paano ako? Hindi alam na Tagalog yan. Pinagkaitan mo ako ng biyaya, kapatid, kasi natulog ako eh. Tama. Dahil hindi ko naintindihan yung sinasabi mo. So malaking tulong itong Libro. Itong na libro na Yes. to dahil we want to come up with an centralized kutba. Yan. Na sana, halimbawa, dapat ang problema sa Muslim, hindi sa Islam, hindi dahil kagaya ng mga iglesia ni Cristo, Katoliko, merong hierarchy. May papa, may ministro, ganyan. Ang Muslim wala eh. Ang Islam religion wala. But
we have to formulate, mag-decide tayo para sa atin. Anong maitutulong natin? Ang gagawin natin khutbah is dapat may guidelines. Like, ang problema ngayon is corruption in the government. So lahat na magkukhutbah dapat itong talakayan natin. Ito yung paksa. Oo, na ikaw Muslim, huwag ka na sumali sa pangungurap. Kahit sa Saudi, di ba no? Sa Saudi ganun eh. Centralized yung khutbah. Meron silang pamphlet. Scripted talaga. Binabasa na. Babasahin mo lang yan. Huwag mo nang dagdagan at huwag mong bawasan dahil mga pusasan ka. Okay, ganun. Okay, ano yung... Kaya nga may nakulong na Pilipino. ano yung aprobadong khutbah? Huwag mo nang singitan yan. Huwag mo nang dagdagan. So ngayon mga kapatid, alam nyo, noon kasi, may dadahilan yung iba eh. Bro, sanay kasi ako sa sarili kong lingwahe. So nahirapan ako. So ngayon mga kapatid, ito pong aklat na gagawin natin, wala na po tayong may dadahilan nito. Ito po'y malaking tulong. Inshallah. So ngayon po mga kapatid, nagkasarapan kami dito kasi lahat ay sagip lahat ito. Oo, kahit namumulikat ng aking, paano pala akong magpag-asawa nito eh. Kaya sabi ni Miss, yun, namumulikat na sumuto pa. Hindi kung apat niya maghilo, tanggal yung sakit, tsaka futsukan na. Mahugan na lang katapat. Katapat. Okay mga kapatid, sa iyong panghimagas, Ustad Abdul Karim na minsay para sa atin mga tagapagsubaybay. So alhamdulillah, sa lahat ng ating mga kapatid ng mga Muslim, inshallah, sana ay malaking porsyento sana ng intensyon namin ang inyong naiintindihan o naunawaan. Ano po? Amen. At sa mga kapatid po natin dyan na willing at gusto magkaroon ng reward, ay hinihiling po namin ang inyong suporta sa lahat ng aktibidades ng Islam in Action, inshallah, for the sake of Allah. At sa lahat naman po natin mga kababayan na patuloy na sumusubaybay o ngayon pala nakasubaybay, ay magpatuloy na po kayo sa pagsubaybay sa Islam in Action mula sa araw na ito, inshallah, upang higit pa kami makapagbigay sa inyo na mas mga mainam pang mga mensahe na mapakinabangan natin sa mundo higit sa lahat sa kabilang buhay, inshallah. So sana ay dinadalangin din namin at hinihiling ko sa mga kapatid ng mga Muslim na tulungan kami magdua na lumawak pa ang mga activities ng Islam in Action. Amin. At inshallah, bawitin nila sa subhanahu wa ta'ala ng buhay na nasa ilalim tayo ng kanyang paglilingkod para sa kanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, yan po ang himagas ng atin hong Ustad sa Quran at Hadith. Ngayon, dadako naman tayo sa Ustad natin sa paghalam. Okay. Abangan niyo po yung pambansang hardinero. Siguro ang mahihiling ko lang sa ating mga follower, no, na konting support. Diba? Yes. Kasi kung gusto niyo magkaroon ng biyaya, may komisyon kayo doon sa biyaya namin. I-share niyo po at paano niyo ito at subscribe na rin niyo aming programa. Yeah. Nasa ganun magkaroon din kayo ng biyaya sa larangan ng pagdadawa. Hindi pa kayo, hindi ako marunong magdawa, pero sali-sali ako sa inyo. Okay, lahat tayo. Alam nga kayo. Tulong. Diba? So ito po ang inshallah, mga kapatid, muli niyo po kami subaybayan. Meron pong part 2 ito. Oo. May sinigang na daw kasama ito eh. Pag itong episode natin na ito, Muslim, Islam is the way of life. The way of life. Siguro, marami pa tayong tatalakayang problema sa pamilya, sa komunidad, problema sa bayan, Sa lipunan, yes. sa akira at sa Lalo na yung problema sa pag-asawa number 1 yan sa ating dapat solusyonan. Yan mga kapatid. Hoy, maraming salamat sa Obreros Easy Catering at sa Pambansang Hardinero. Kita naman ho ninyo, biyaya po itong mga mikroponong andito po sa aming harapan. Pinaghirapan, puyat na nga nagdadala rito Natok-antok Walang tulong, pero sa ngalan po ng Islam. Kaya gabi pa nag-chat, pagtuloy, sabi mo anong oras, hahabol ako. walang tulog. Walang din natutulog. Mas mabuti yung walang tulog kaysa walang gising. Walang gising. Ay, sa mga nais magsumite ng inyong mga mga entry niyo sa khutbah, abangan po ninyo, ipapaliwanag po ng ating sister kung paano po yan, Sister Aisha abangan po ninyo yan dito sa ating programa. Mapapanood po ninyo yan para detalyado at sigurado. At inshallah, ang habol natin, yung pong naibabahagi niyong karunungan, patuloy nating mapakinabangan kahit nandoon na tayo sa ating mga kanya-kanyang himlayan, inshallah mga kapatid. So hanggang dito na lamang ang palatuntunang Dawa Sentral, hatid sa atin ng Islam in Action Livelihood Foundation ay nagsasabing, proud to be a Muslim. Wow, dahil sabay-sabay na. Very good Ang galing. Kaya kong maglakbay kahit na madilim. Kaya kong lumipad sa piling ng Assalamu alaikum. May the peace, mercy and blessing of Allah be with you all from around the world. I am from the Philippines and I am representing Islam in Action, ITV Online.
This Ramadan, we from Islam in Action ITV Online and Imam Council of the Philippines are inviting you to share your voice with the world through our online Kupa challenge. Since this is a virtual competition, there is no live audience required. You can record your Kupa from the comfort of your home or a quiet space. It's a wonderful opportunity to win cash prizes to celebrate Eid al-Fitr with your loved ones. We are also excited to announce our grand prizes. The first prize is $1,000, the second prize is $500, and the third prize is $250. All winners will receive an official winner's certificate via email, and prize money will be sent directly to you through a secure money transfer. We invite you to share your knowledge on any of the following themes: Taqwa in Ramadan, virtues of fasting, Islamic morals, unity and brotherhood, and lastly, overcoming sectarianism. You must select one topic for your Kupa submission. It is open to all Muslim males and females, ages 12 and up, regardless of nationality. You don't need a mosque or a crowd. This is a recording challenge. You just need your phone, your camera, and your message. Your video should be between 15 to 30 minutes. Make sure you record it horizontally, landscape, so we can feature it nicely on our channel. You need a written copy of your Kupa. It can be up to 5,000 words. This is the best part. You can speak in Arabic or your native local language. We want to hear the heart of your community. Just make sure to include an English translation. And don't worry, using AI or Google Translate for that English copy is perfectly fine with us. Please ensure all files, video and manuscript, are uploaded by March 8, 2026, at 11:59 p.m., Philippine Standard Time. Late entries will not be accepted by the system, so we encourage you to upload early to avoid technical delays. Elle will now walk you through the registration process step by step. You'll find a link right here in the post description. Just click the blue link next to this video. It looks exactly like the one I'm showing you now. Once you click that link, it will take you to ITV Online Kupa Competition official Google form. You'll put in your name, contact info, and upload your files. Simply fill in all the required fields and answer the questions provided. This is very important. Please do not forget to click the drop-down and select the topic of your Kupa. Before you upload your files, please review our terms and conditions and tick the agreement box. Please note that there are separate upload sections for your manuscript and your video. Make sure to attach each file to the correct spot. Be patient to stay on the page until the upload is 100% finished. If you would like a copy of your entry for your records, please toggle the Send me a copy of my responses switch at the bottom of the form before clicking Submit. Once you have submitted your entry, a copy of your responses will be sent to your email address. You'll also receive a certificate of entry and a registry number via email. Make sure to keep that number safe and handy. We use these numbers to label your submissions so that our judges remain completely neutral. By removing all names from the manuscripts and videos during the judging process, we ensure the competition is fair for everyone. Along with your certificate of entry, we have included the judging criteria so you can see exactly how your Kupa will be evaluated. Maybe you've never given a Kupa before. This is your chance to practice. This is your chance to earn Sadaqah Jariyah, ongoing charity, by teaching others something beautiful about Islam. Let the words come from your heart. The clock is ticking. Click the link, start writing, and start recording. I cannot wait to see the amazing entries from our ITV family. Please remember this. To ensure 100% impartiality, please note that your English manuscript will be presented to our judges anonymously. Only your registry number will be visible on the document, not your name. This allows our judges to focus entirely on the quality and wisdom of your work. Kaya kong marating
ang pinakamalayong lupain. Kaya kong maglakbay kahit na madilim. Kaya kong lumipad sa piling ng mga ulap. Kaya kong sisirin ang lalim ng dagat. Lumipad sa ulap, sumisid sa dagat. Maglakbay sa lupa, gabi gawing maliwanag. Sa mga kwento ni Lolo, panaginip ay magaganap. Sa mga kwento ni Lolo, pangarap ay matutupad. Sa mga kwento ni Lolo, may aral kang matatanggap. Kaya kong umawit, sabayan ang hangin sa pag-ihip. Kaya kong akyatin bundok na mahirap marating.